amang Diyos ni Jesucristo. Ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maraming kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyot sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil nung tayo ho ay bata pa, isang bagay po ang madalas nating marinig patungkol sa ating pananampalataya. At ano po itong bagay na ito? Na ang lahat ng nilikha ng Diyos maganda. Ang lahat ng nilikha ng Diyos mabuti. Kaya ibig sabihin, kung ang tao ay nilikha ng Diyos, taglay ng isang tao ang kabutihan na nagmumula sa Diyos. Pakitingnan niya ho yung katabi. Sa tingin niyo po ba mabuti yan? Sa tingin niyo po ba maganda yan? Bakit parang ayaw ng iba? Hindi sumasang-ayon ng iba. No? Lahat ng nagmumula sa Diyos may taglay na kabutihan. Pero ho, bakit ho kaya may mga pagkakataon na kung saan ang bawat isa sa atin sumasablay? Dahil isang realidad din po ang ating hinaharap na ang bawat isa sa atin pumapalya. Bawat isa sa atin nagkakasala. Bawat isa sa atin nadarapa. Pero kung ganun ang isang realidad na ipinapaalala sa atin, ano ang dapat nating gawin? May mga pagkakataon na kapag tayo ay nagkakamali, ang madalas nating sinasabi, pasensya na, tao lang.
pasensya na, nagkakamali din. At minsan, hinahayaan natin sa ganun na lamang na pagrarason. Ibig sabihin, hindi na tayo lumalagpas. Hindi na natin binabago yung ganung pag-iisip. Kapag nagkamali ka, tao ka lang kasi. Kapag nagkasala ka, okay lang yan. Tao ka lang eh. Nagkakamali ka. Pero hayaan natin na sa hapong ito, sa tanghaling ito, panumbalikin natin yung tinuro sa atin na pananampalataya na ang bawat isa sa atin nilikhang mabuti. Ang bawat isa sa atin nilikhang maganda. Kaya, kung ikaw ay tao, dapat nandoon ang panunumbalik na maging maganda ang puso. Nandoon ang panunumbalik na makita na ikaw ay kawangis ng Diyos. Madalas po kasi tayo, kapag nagkasala, okay na. Tila walang effort na panumbalikin na tayo ay nilikha ng Diyos, at kung tayo ay nilikha ng Diyos, ang buhay natin, ang sarili natin, ang puso natin ay maganda. Kahapon po mga kapatid, kung kayo po ay dumalo ng misa, yan din ang binibigyang pansin ni Jesus. Na minsan sa buhay natin o sa buhay ng mga iskriba, mas binibigyan nilang pansin ang panlabas na kaanyuan. Pero madali lang lamang maging malinis sa panlabas. Sabi ko nga sa homilia ko kahapon, maligo ka lang, maglinis ka lang, mukha ka ng karispe-respeto sa kapwa mo. Pwede mong dayain na ikaw ay malinis. Pero kailanman ang puso hindi madaraya. Kailanman ang puso tunay na mababasa ng Diyos. Kaya sa araw na ito mga kapatid, panumbalikin natin sa ating puso ang kabutihan ng Diyos. Balikan natin ang pinakadahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang isalamin ng Diyos sa buhay natin dito sa lupa. Kaya kung sinasalamin natin ng Diyos, huwag lang tayong maging malinis sa panlabas, kundi maging malinis ang puso. Maging malinis ang kalooban. Kaya ho, mga kapatid, sa araw na ito, kapag tayo ay titingin sa salamin, huwag lang nating sabihin, presentable ako, malinis ako. Kundi kapag tayo ay tumitingin, nakikita natin din ang laman ng puso. Pusong mabuti, pusong kagaya ni Jesus, pusong kaaya-aya para sa Diyos. Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Suriin ang puso. Dahil ang laman ng puso ang siyang dapat na ipinapakita sa lahat. At kung ang laman ng puso ay ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay nga nating nasasalamin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay. Mga kapatid, panumbalikin natin ang kabutihan ng Diyos. Panumbalikin natin sa araw na ito ang kagandahan ng Diyos sa bawat isa. Amen.